Gilbert's life. Uh, she is a British philosopher born on August 1900 in Britain, England. One of the one of 10 children is a wealthy family. His, uh, his father was a doctor and journalist who also has interest in astronomy and philosophy. He was library which be passed down to his children. Thus, the young Ryle, kumbaga si Ryle yung pinamat, young, kumbaga siya yung and grew up an environment of learning. One went to Britain College, 1919, Queen's College, Oxford. Studied class, then some draw of philosophy. Chris Cross, Oxford. Graduated first class honors in 1924 and was appointed to a lectureship in philosophy. And for second, 1945 to 1946, presented to Aristotelian Society, and Tulas did not marry live after his retirement in 1968 with his twin sister Mary Sleep. Oxfordshire did on October 6, 1976 in North UK. Gilbert Ryle, he self as behavior, opposite when Socrates dualism. Si Gilbert Ryle hindi sumang-ayon kay when Socrates na may dalawang magkaibang bagay ng tao, ang isip at ang katawan. Para kay Ryle, mali ang ipaghiwalay ito. Ito naman to, rejected the idea that mind and body are separate. Para kay Ryle, hindi hiwalay ang isip at katawan. Ang inisip natin ay ginagawa natin ay magkakaugnay. Hindi pwedeng paghiwalayin ang mental at ang physical. That's the self behind inner substance. Sinasabi niya na ang sariling self ay lihim na nakatagong bagay sa loob natin. Kaluluwa na hiwalay sa katawan ay hindi itong bagay na nakikita pero umiiral sa loob lang. Believe the self show through behavior and action. Para kay Ryle, makikita ang tunay na pagkatao ng isang tao sa kanyang kilos at gawa. Ibig sabihin, ang self ay naipapakita kung paano ka umakto, magsalita, makitungo sa iba at hindi sa isang nakatagong bahagi sa loob mo. Rejection of Cartesian dualism. Base kay René Descartes, magkaiba ang mind at ang body. Tinatawag niya itong dualism kung saan hiwalay na bagay ang mind at ang body. Sinabi rin niya na ang mind ay immaterial. Ibig sabihin, hindi ito nahahawakan o nakikita. Samantalang ang body ay physical at pwedeng mahawakan o maramdaman. Naniniwala siya na ang self o sarili ay nasa mind at hindi nasa body o katawan. Pero hindi ito sinang-ayunan ni Gilbert Ryle. Tinawag niya ang idea ni René Descartes na the ghost in the machine kasi parang iniisip daw na may invisible na multo sa loob ng katawan, which is mali. Sinabi rin niya na ito ay isang category mistake. Ibig sabihin, mali ang pagkakaintindi natin kung paano gumagana ang mind. Para kay Gilbert Ryle, hindi nakatago sa loob ang mental state. Mas nakikita ito sa behavior kung paano tayo kumikilos at mag-react. And last, para sa kanya, mas naiintindihan natin ang sarili sa pamamagitan ng pag-observe kung paano kumikilos at nakikipag-interact ng isang tao sa totoong buhay. Self as behavior. Ayon kay Gilbert Ryle, self ay o isip hindi lang nakatagong bagay sa loob na ito ay nakikita sa kilos at tao. Hindi hiwalay o non-physical at substance ang isip ito para kung paano tayo kumilos
dahil dito nakikita ang naunawaan natin ang isang tao based o sa kanyang ginagawa ng reaksyon, hindi sa isang misteryosong inner self. Role of disposition. Ayon kay Gilbert Ryle, disposition ay hindi nakasanayang skill, silig o ugali ng tao. Ang mga ito ay humuhubog sa ating behavior, hindi sila nakatago sa isip, nakikita sila sa kung paano tayo kumilos at tumungo ng iba. Salamat. The Ghost in the Machine as a Policy. This idea is a metaphor used by Gilbert Ryle. He used it to explain his criticism of how people understand the mind. Ryle criticized the belief that the mind is separate from the body. Para sa kanya, misleading o nakakalito ang ganitong idea. He described the mind as being treated like a ghost inside the body, which is seen as a machine. Pinapakita nito kung paano iniisip ng tao na may nakatagong entity sa loob natin. Ryle said this idea is confusing and incorrect because it misunderstands how the mind really works. He rejected the idea that the mind and body are separate. For him, they should not be divided. Lastly, ipinawalag niya na ang mind ay makikita sa behavior at dispositions ng isang tao. Ibig sabihin, mas naiintindihan natin ang mind based sa kung paano kumilos ang isang tao. Para mabuhay, my name is Martin Clark. This is my report, the implication of Ryle's view. Behaviorism focus on shared study action, list emphasize hidden mental process. Yun dito is yung, for my example dito, sinasabi dito ni Ryles na mas mahalaga yung physical or yung mismong gumagalaw yung katawan. Naniniwala siya na mas importante yung may nakikita yung gawa kaysa yung nasa isip lang. Kasi yung paniniwala ni Ryles ay hindi siya naniniwala yung nasa isip lang. Kumbaga naniniwala siya sa physical touch or physical na ginagawa. Yung dito sa sinasabi niya sa behavioral. And then yung dito naman sa practical understanding of the self. Yung dito naman sa dito naman sa second na is yung kumbaga mas bumubuti yung tao dahil sa pinapakita niyang kabutihan, halimbawa sa other people like kakilala or kamag-anak. Kumbaga hindi siya nagiging mabait na nasa isip niya lang. Kumbaga naging mabait siya dahil sa pinapakita niya sa tao or ginagawa niya yung mismong personal na dapat gawin. Dito naman sa third is yung rejection of dualism. Yung dito naman is yung pinagsama na pang dalawa na to na yung tawag dito behaviorism tapos practical understanding. Dito sa third is pinagsama na yung dalawa na yung isip tsaka yung physical na gawain is pinagsama na. Kumbaga yung iniisip niya is yun na yung ginagawa niya. Ano yung pagkaintindi sa ganun ang pagkaintindi ko sa logic ni Ryles. Kumbaga yung kila sa ibang philosopher, kumbaga naniniwala sila sa kaluluwa, ganito, ganyan, etc. Si Ryles naman is naniniwala yung permanent na physical na yung nasa isip is ginagawa. Yun lang po. Conclusion, Ryle's view of the self. First, Gilbert Ryle believed that the self is a behavior and not a hidden essence. This means we understand a person by what they do and not by something invisible inside them. Second, his idea serves as an alternative
to the dualism of Rene Descartes, kung saan hiwalay ang mind at body. Third, Ryle rejected the idea of the ghost in the machine because he believed it wrongly describes the mind as something separate from the body. Fourth, he explained that the self is shown through actions and tendencies, meaning our habits and behaviors reveal who we are. Lastly, his view promotes a practical and unified understanding of human nature, where mind and body are seen as one, not separate.